Unang komento mula po ito kay Ginang Virginia Guzman. Sabi niya, yes, likewise, I'm focused on Kim Pao. However, it's not fair for Paulo to be quiet and silent. He owes Kim Pao fans the least news of his return from Ilocos. So I'm feeling for his fans to deprive of his trip update. Anyhow, I'm just concerned for Kimi who is such an open, sincere, and good-hearted. Walang masamang tinapay kay Kimi who is lovable. She deserves the best in life. God bless her in all her actions, always for the good of people. Yes, agree din po ako sa inyong komento, Ginang Virginia Guzman. Karapatan po ng mga fans na malaman syempre kung nakauwi na ba si Paula Avellino mula po sa kanyang last ganap dyan po sa Ilocos Tour. Kasi hindi talaga may iwasang may magtanong at may mag-alala po na mga fans kung kamusta na ba si Paula Avellino, nakauwi ba siya ng ligtas? So sana ganun mga kakimpaw, 'di ba, nag-update sana si Paula Avellino. Kahit na sabihing ito ay tungkol sa privacy, deserve niya naman pong mag-update kahit paunti-unti lamang, 'di ba? Kung di man kalabisan 'yon mga kakimpaw, dapat ganun po ang unang-unang ginawa ni Paula Avellino para malaman po kung nakauwi na ba siya or kung nasaan na ba siya, 'di ba? Like Chinita Princess na kung saan lagi po siyang nag-update kung nakauwi na siya or kung nasaan na siya, 'di ba? May Instagram story naman siya lagi. So sana ganito rin po si Paula Avellino para lang sa ikakapanatag po ng mga fans. So maraming salamat sa komento, Ginang Virginia Guzman. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. At ang next comment mula naman po kay Ginang Marlita Aurea Rodriguez. Sabi niya hindi naman sinasadyang masabi ni Vice na Kim, ikaw ang mag-advise doon sa isang contestant. Sagot ni Kim, hindi ako maganda mag-advise. Ikaw na lang kasi may forever ka. Ako wala akong forever. Ano yun? Biglaan lang yun kaya natawa na lang si Vice. Yun yung hindi umuwi si Paulo at nasa Ilocos na pinipigilan daw umuwi. Yun din na sinasabi na dininay daw ni Kim si Pao. Talaga namang hindi nagpaparamdam si Paulo hanggang ngayon. So ang masasabi ko naman po Ginang Merlita Aurea Rodriguez, siguro gusto lang munang manahimik ni Paulo Avellino. Kahit na sana, diba yun yung unang-una niyang ginawa ang mag-update kung nakauwi na ba siya sa Manila or kung nasa Baguio ba siya, diba? Para nang sa ganun panatag po lahat ng mga Kim Pao fans. Kasi ang dami po talagang nag-aalala at naghahanap po kay Paula Avellino. Kaya sana naman, di ba Paula Avellino, magparamdam ka kung anong ginagawa mo, anong ganap sa'yo, para matigil na yung mga haka-haka and syempre yung agam-agam ng mga nagmamahal at sumusuporta sa'yo. Deserve naman nila ng konting update lang. Hindi naman siguro yun kalabisan, di ba? Kaya sana ay mapaunlakan or mapagbigyan ni Paula Avellino ang ikakatahimik ng lahat ng mga fans, di ba? Tungkol naman po sa sinabi ni Chinita Princess na wala daw siyang forever mga kakimpaw, alam naman natin si Kim Chu, hindi pa tayo nasanay dyan. Lagi po yung mapagbiro mga kakimpaw. Kaya wag nating sineseryoso or ginagawang big deal yung mga sinasabi niya at pinibitawan niya pong salita sa mundo ng social media or sa live television. Maging kampante lang tayo per Kim and Paula Avellino. So maraming salamat sa komento Ginang Marlita Aurea Rodriguez. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito at unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa The Alibay. Still, number 1 pa rin sa ating bansa ang The Alibay. Matatapos na lang lahat-lahat, hindi po talaga natinag sa number 1 spot dito sa Prime Video PH. Sabi nga dito ng One Publicity PH, the suspense intensifies as the hit series The Alibay heads into its final 2 episodes tomorrow on Prime Video, continuing its strong run as the number 1 series in the Philippines while earning a place in the global top 10 and select territories. So kaabang-abang at kapanapanabik mga kakimpaw ang mga magiging eksena ni Kim and Paula Avellino sa pinali po ng The Alibay. Kaya wag na wag po nating kaliligtaang manood ng The Alibay dahil ito na po yung last episode mga kakimpaw.
Samantalang next topic naman tayo. May nangyari palang ganito sa It's Showtime nung nakaraan mga kakimpaw nung time po na present si Kim dito sa It's Showtime. So, may ganito palang eksena na kung saan viral ngayon sa mundo ng social media. Ito po kasi sinabi ni Kim Chu. May kapangalan kasi doon yung ex niya na si Gerald Anderson. Sabi ni Kim doon po sa parang matanda. Gerald, anong gusto mong sabihin sa akin? Tapos sumagot si Gerald, sabi niya, wala naman po. Tapos sabi ni Kim, kamusta na ang buhay mo? Tapos sabi naman po ni Gerald, okay naman. Tapos sabi ni Kim, kamusta naman ang pagbubuko? Nabuko ka na ba? Tawanan po mga kakimpaw ha. Sila Vice Ganda, Bong, tapos si Jong Hilario. Sabi ni Jong, may hugot ah. Tapos tawang-tawa si Chinita Princess mga kakimpaw. Sabi naman po ni Kim, charot-charot lang daw po yun. Pero totoo naman mga kakimpaw, di ba? Parang napaka-playboy naman itong si Gerald Anderson. Hindi niya iniisip na, tumatanda na si Gerald Anderson, di ba? Kung palaging ganyan at paulit-ulit po yung ginagawa niya sa mga kababaihan, 'di ba, napapalit-palit, tatanda po siyang binata, mga kakimpaw. So, matanda na siya, kailangan niya bumuo na ng pamilya, 'di ba? Pero kung ganyan siya, paano siya makakabuo ng pamilya niyan kung ganito naman lagi yung setup niya sa mga taong minamahal niya, 'di ba? Then may nabasa nga akong comment. Sabi nung nag-comment, o ayan na Kimi, hindi ka na pinayagan ni Paulo pumasok sa Showtime kanina nang dahil kay Gerald. So siguro ito yung time na wala po si Chinita Princess sa It's Showtime. Di umano'y hindi daw po pinayagan ni Paulo Avellino si Kimi na pumasok sa Showtime dahil sa Gerald na yan. Kapangalan lang naman mga kakimpaw yung Gerald, kapangalan ng ex-boyfriend ni Chinita Princess. At dahil nga po dyan, nabuhay na naman po ang mga fans ng Kemerald, mga kakimpaw. And talaga namang siniship na naman si Chinita Princess kay Gerald Anderson na baka daw si Gerald at Kim talaga ang forever. Nako, my God, mga kakimpaw. Si Chinita na Princess sa pro ang nagsabi na ang ex ay ex na, hindi na niya ito babalikan pa mga kakimpaw. Siguro magiging friend lang pero pag usaping babalikan never na pong mangyari yan kasi sobra pong sakit ng ginawa nito kay Chinita Princess. Ang gusto naman natin kay Kim Chu ay yung ingatan siya, yung aalagaan po ang kanyang feelings, hindi sasaktan at syempre uunawain siya bilang babae. At tingin ko, nararamdaman ko na si Paulo Avellino na yun mga kakimpaw. Mukhang malinaw ang mensahe ng mga fans. Gusto lang nilang magparamdam si Paulo Avellino kahit simpleng update lang. Ano ang masasabi rito? Natural lang ang ganitong reaksyon ng fans, lalo na't aktibo at loyal ang Kimpaw fandom. Kapag biglang tahimik ang isang artista, lalo na yung may kasalukuyang ng proyekto o tambalan na sinusubaybayan ng marami, talaga may pangungulila at pag-aalala. Hindi naman hinihingi ng fans ang malaking revelasyon. Minsan sapat na ang isang IG story, tweet o simpleng hello para maibsan ang pananabik. Mas mahabang reaction. Sa kaso ni Paulo, kilala siya bilang pribado at tahimik pagdating sa personal na buhay. Kaya kapag mas sumaba ang kanyang pananahimik, mas lalong nagiging palaisipan sa fans. May halong excitement at concern ang nararamdaman ng mga taga-suporta. Excitement dahil umaasa silang may mamagandang balitang paparating at concern dahil gusto lang nilang malaman na okay siya. Dagdag pa rito ang epekto ng tambal nila ni Kim Chu. Kapag sabay o sunod-sunod ang pananahimik ng dalawang iniidolo, mas umiinit ang spekulasyon at diskusyon online. Gayunpaman, mahalagang tandaan na may sariling pacing ang bawat artista. Minsan kailangan lang talaga nilang oras para magpahinga, mag-focus sa trabaho o mag-reset mula sa ingay ng social media. Hindi ito automatikong ibig sabihin na may problema o isyung tinatago. Ano pa ang maidagdag? Magandang paalala rin ito sa fans at sa industriya. Malaki ang epekto ng maliliit na gestures. Isang simpleng paramdam ay kayang magpasaya ng libu-libong tao. Pero kasabay nito, mahalaga ring igalang ang personal space ng artista. Ang tunay na suporta ay hindi lang sa presence nila online, kundi sa pag-unawa na tao rin sila na may hangganan. Sa huli, kung magpaparamdam man si Paulo sa tamang oras, siguradong mas lalo lang lalakas ang pagmamahal at suporta ng fans dahil ang hinihingi nila ay hindi sobra, kundi koneksyon. Ang masasabi ko sa balitang ito ay patunay lang kung gaano kalaki at katapat ang suporta ng mga fans kay Paulo Avellino. Hindi ito simpleng pangungulit, isa itong pagpapakita ng pag-aalala, pagmamahal at pananabik.
Kapag ang isang artista ay matagal na hindi nagpaparamdam, lalo na iyong may aktibong fandom at inaabangan na tambalan, natural lang na magtanong at maghanap ang mga tagahanga. Makikita rin dito kung gaano kalakas ang koneksyon ni Paulo sa kanyang fans. Ibig sabihin, may epekto ang kanyang presensya, kahit katahimikan niya ay napapansin. Para sa mga fans, sapat na sana ang isang simpleng paramdam, isang post, isang litrato, o kahit maikling mensahe para ipakitang ayos lang siya. Sa kabilang banda, mahalaga ring isaalang-alang na may karapatan si Paulo sa kanyang personal na oras at espasyo. Hindi lahat ng katahimikan ay may ibig sabihin na negatibo. Minsan ito ay tanda lang ng pag-focus sa trabaho, pahinga o pagiging pribado bilang tao. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng balanse na kailangang unawain, ang matinding suporta at emosyon ng fans at ang pangangailangan ng isang artista na magkaroon ng tahimik na sandali. Kung sakaling magparamdam si Paulo, siguradong ikatutuwa ito ng marami. Pero kung hindi pa ngayon, mahalaga ring manatili ang respeto at pasensya ng mga taga-suporta. Sa totoo lang, hindi na nakakagulat ang ganitong balita dahil matagal nang kilala ang mga fans ni Paulo bilang masigasig, mapagmahal at very vocal pagdating sa suporta nila. Kapag ang isang artista na tulad ni Paulo, na may solid na fanbase at aktibong sinusubaybayan ang bawat galaw, ay biglang nanahimik, natural lang na makaramdam ng pangungulila ang mga tagahanga. Hindi ito simpleng pag-uusisa, kundi bunga ng emotional connection na nabuo sa pagitan ng artista at ng kanyang fans sa paglipas ng panahon. Malaki rin ang papel dito ng Kim Pao fandom. Dahil sa tambalan nila ni Kim Chiu, mas naging invested ang publiko kay Paulo. Kaya kapag matagal siyang hindi nagpaparamdam, automatikong nadadamay ang curiosity at excitement ng mga fans, lalo na't sanay sila sa updates, sightings, o kahit simpleng interactions online. Isang IG story lang sana o maikling post ay sapat na para mapatahimik ang espekulasyon at mapasaya ang libo-libong taga-suporta. Gayunpaman, mahalagang tingnan ang sitwasyon sa mas malawak na perspektibo. Si Paulo Avellino ay kilala bilang pribado at tahimik pagdating sa personal na buhay. Hindi siya iyong tipo ng artista na araw-araw nag-post o laging nasa spotlight ng social media. Kaya ang pananahimik niya ay maaring hindi indikasyon ng problema, kundi simpleng pagpili lang na magpahinga, mag-focus sa trabaho o umiwas muna sa ingay ng online world. Makikita rin sa balitang ito ang isang realidad sa fandom culture ngayon. Malaki ang epekto ng presensya o kawalan ng presensya ng isang artista sa emosyon ng fans. Isang paramdam ay kayang magpasaya, magpakalma, at magbigay ng assurance. Ngunit kasabay nito, dapat ding matutunan ng mga fans ang pagrespeto sa boundaries ng iniidolo nila. Ang tunay na suporta ay hindi lang nasusukat sa paghihintay ng updates, kundi sa pag-unawa na tao rin ng artista, napapagod, nangangailangan ng pahinga, at may karapatang manahimik kung kinakailangan. Sa huli, ang balitang ito ay halo ng kilig, pangungulila at malasakit. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga si Paulo Avellino sa kanyang fans at kung gaano kalakas ang ugnayan na nabuo sa pagitan nila. Kapag dumating ang tamang oras at nagparamdam siya, siguradong mas lalo pang titibay ang suporta at pagmamahal ng fans. Dahil minsan, ang simpleng paramdam ay sapat na para iparamdam na konektado pa rin kayo sa isa't isa. May ilang mahalagang bagay pa na maaaring idagdag sa balitang ito. Una, ipinapakita ng sitwasyong ito kung gaano kalaki ang epekto ng social media sa relasyon ng artista at fans. Noon, sapat na ang mapanood lang sa TV o pelikula ang isang artista. Ngayon, kahit simpleng online presence ay nagiging mahalaga. Kaya kapag walang paramdam si Paulo, mas ramdam ito ng fans dahil sanay na sila sa mabilis na updates at direktang koneksyon. Ikalawa, makikita rin dito ang pagiging protective ng fans. Hindi lang sila naghahanap dahil sa kilig o chismis, may halong pag-aalala rin. Gusto lang nilang makasiguro na maayos si Paulo, ligtas at okay ang kalagayan niya. Sa ganitong punto, mas nangingibababaw ang malasak intriga. Ikatlo, maaring ang pananahimik ni Paulo ay strategic o work-related. Posibleng may pinaghanda ang proyekto, personal na pahinga o desisyong umiwas muna sa ingay upang mas makapag-focus. Hindi lahat ng kilos o katahimikan ng artista ay kailangang ipaliwanag agad sa publiko. Ikaapat, magandang paalala rin ito sa fans tungkol sa balanse ng suporta at respeto. Mas lalong nagiging makabuluhan ang fandom kapag nananatili itong positibo, hindi demanding, hindi mapilit, kundi puno ng pasensya at pag-unawa. Kapag ganito ang suporta, mas nagiging healthy ang relasyon ng artista at tagahanga.
Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa paghahanap kay Paulo Avellino, kundi tungkol sa malalim na ugnayan ng fans at ng iniidolo nila. Isang simpleng paramdam man o matagal na katahimikan, malinaw na mahalaga siya sa maraming tao at iyon ang tunay na sukatan ng isang artista na may solid at tapat na taga-suporta.